ng mga misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. Pero kapag ang Panginoon na nasa kita natin, ano po, sabi nga, walang hindi makita. Kaya, sabi nga, yung daw nagpakasalan sa babae sa lalaki, sabi nga, meron yung third party. Sino? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Dahil sa harap ng Diyos, nangako ang mag-asawa. Kaya dapat ang Panginoon talagang kasama. Kasama sa pamilya. Kaya alam ko nakakalutod niya yung maraming pamilya. Talagang sabi nga, hindi nag-aari ang Panginoon. Kasi pag andiyan ang Diyos, ano po, ano man yung ating mga binabaka, ay talagang sabi nga ay maaayos ang lahat. At ang pangalawa po, ano po, ang pangalawa, po, sabi nga po ay mahalaga ang pananaw. Napakahalaga ng pananaw. Pagdating sa takot, pagdating sa kawalang pag-asa, katulad ng tinuro ni Sister Mai. Ano bang ating pananaw pag dumating ng mga delay, yung mga God's delay? Ano bang pananaw natin? Napakahalaga po yung pananaw natin upang madil natin yung ating mga takot. Madil natin yung ating pagiging hopeless, helpless. Madil natin yung ating kalituhan. Napakahalaga po yung ating pananaw. So, ito pinashare ko noong isang linggo na may dalawang magkaibigan. Na pareho silang mayroong tubig at kalahating baso. So, yung pananaw ng isa, yung kalahating baso na yun, ay maubos. Kaya, ang naramdaman niya ay frustration, nakaramdam siya ng lungkot. Samantalang yung isa, ang pananaw niya sa kalahating baso, mapupuno. Kaya, sabi niya, siya po ay hindi nawawalan. So, makita po natin dalawa yan. Yung dalawang magkaibigan na pareho, nakakita doon sa laman ng kanilang mga baso. Pareho sila nakakita, pero iba ang kanilang kanilang. Kaya minsan, pagdating ng mga problema, pagdating ng mga takot, kalituhan, ay napakahalaga yung ating mga pananaw. Napakahalaga yan po ang ating pananaw. Kaya dito, makita po natin dito, noong sa verse 31, nung nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila sa Jesus, balik siya yung na nawala sa kanilang paningin. Sabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang aking puso habang ipinapaliwanag sa akin ang mga usapan. Nabuksan ang kanilang pananaw. Kaya napakahalaga po talaga ang pananaw sa pag-deal ng mga problema. Kasi minsan kahit maliit lang, pag masyadong tayo negatibo, lumalaki yung problema. Pero kahit anong laki ng problema, at tayo positibo, sabi na nagiging maliit lang yan. So, dito po na meron po akong naalala, yung dalawang Bible, ay mga Bible characters po. Noong kung si Moses ay nagsugo siya ng 12 spy doon sa Kanaan para mananalo ang Kanaan kasi Panginoon. Kasi ang Kanaan, yung lupa pangako ito po yung tinitirahan ng mga kaaway ng Diyos. Kailangan mo na, diba siyempre, kung ikaw ay isang papasok sa isang bayan, isang nalo, isang lugar, di ba kailangan i-spy mo muna. Katulad nga yung mga nanguhuli, yung mga intel na nangre-raid ng mga nagpapag-session, ng mga pagpupusap ng mga bayan, talagang, nag-i-spy muna yan. Titignan niya kung anong klase, kung anong dalang, kung anong gusto. At si Moises, siya po ay nagsugo ng 12 At yung nakita nila pare-pareho, nakita ng 12. Yung Kanaan ay isang lupain na talagang masagana, sabihin mayaman sa lahat. Katunayan pa nga, sila po ay nagpuri ng isang, hindi puwiga, hindi luwig. Kasi sa atin, ang tawag natin luwig luwig ng ubas.
ano po, nag-uwi pa rin sila, nag-uwi nga po sila, katunayan nag-uwi sila ng isang buwig ng ubas. So parang saging ang bunga. Sa katunayan, na talaga yung lupain masagana, mataba, mayaman ang lupain. Nakita nila sila labing dalawa. At nakita rin nila labing dalawa na ang mga nakatira doon pala ay mga higante. Mga higante. Kaya nung nagkulat sila, no, kay Moises, eto ang sabi nila. Ay, at may pruweba na ngayon, talagang yung lupain masagana, mayaman, ay hindi nga sila. Isang buwig na ubas. Yung buwig, hindi parang saging yun, ano? Ang sabi nila, no? Pero, sabi nga nila, pero ang mga tao po doon ay mga higante. At sabi nila, at kung sila po ay ating lulusugin, ay sabi nila, hindi na tayong lamunin. At sabi nga po, ay para tayong mga tipaklo na kanilang tatalunin. So, yun ang report nila. Yung 10. Yung 10. Pero kung dalawang spy, walang tutapong si Caleb at si Joshua, ito po ang sabi nila. Pansinin niyo po, no? Pare-parehong nakita nila yung mga higante. No? Pero ang sabi ko, noong dalawa, ito, sabi ni Caleb, sabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusumin na natin sila sapagkat kaya natin silang gabi. Tingnan natin ano po. Sabi nga, iba, parehong nakakita, no, the same, yung nakita, pero iba ang pananaw. Iba ang pananaw ng 10. Sabi, hindi kaya. Sabi, para lang sila mga tipaklo. Pero si Caleb, ang sabi niya po, ay, sabi niya po, lusumin na natin silang agad. Sabi niya ni Caleb. At sabi nga niyo po dito ay kakayanin natin silang lapitin. At sabi naman ni Joshua, ang kanyang pananaw, magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali silang matatalo kasama natin si Yahweh at ginapit na niya ang kanilang mga Diyos. Mapapansin natin, ano? Pare-pareho nakakita. Pero yung 10, iba ang pananaw. So, yung 2, iba ang pananaw. Kaya talagang sabi nga, ano po, ay mabuti. Talagang, kaya nga, sabi nga po, ay pipiliin natin yung ating kasama. Yung ating kasama. Sabi nga napakahirap tumama sa mga tao na parehong naman na naranasan, parehong nakita nyo ang mga sitwasyon, pero iba ang pananaw. At si naalala ko rin si Eliseo. Nung lusubin po ng Syria, ito, Israel, ay nakita ni Eliseo at ng kanyang katulong. Nakita nila na sila'y napapaligiran ng mga kawal at mga mandirigmang karawahe. Talagang sabi niya para pupube ng Israel. Natakot yung katulong ni Eliseo. Sabi niya, Guro, paano na tayo? Guro, paano na tayo? At sabi sa kanya niya, ni Eliseo, sabi niya, huwag kang matakot. Marami tayong kakampi. At ang ginawa ni Eliseo, siya po ay nanalangin. At sasabihin po na ni Eliseo, nabuksan ng Diyos ang paningin ng kanyang katulong. At sabi nga, nung binuksan ng Panginoon, ang pananaw ng katulong, ang nakita ni kanyang katulong ay ang bundok na punong-puno ng mga kabayo at karuwahing apoy na nakapaligid sa kanya, which is the presence of God, which is the army of God, na hanggang magtanggol sa kanya.